ng 15 minutong recess ang Senado at alamin natin ang mga naging kaganapan bago mag-recess sa report ni Hannah Jane Sancho live mula dyan sa Senado. Partner Hannah. Yes, Kapartner Admar. Inisa-isa ni NBI Director Attorney Melvin Matibag ang naging batayan ng National Bureau of Investigation sa kanilang threat assessment. Sinuri ng NBI ang pahayag noong October 18, November 23 at November 26 ng Vice Presidente. Ayon kay Matibag, sa pananaw ng NBI, hindi na lamang ito banta, kundi pag-amin umano sa plano ipapatay ang Pangulo. Tumutol ang depensa at sinabing nagbigay na ng legal na konklusyon ang testigo. Pinayagan ni Presiding Officer Francis Escudero na manatili ang pahayag bilang bahagi ng saraysay ng testigo, ngunit hindi bilang legal na konklusyon na dapat pagbatayan ng Senator Judges. Kaugnay naman doon sa naging batayan, may 5 batayan sa threat assessment laban sa Pangulong NBI. Una dito yung pattern of violence. Inilahad ng NBI na mga naunang insidente at open source materials kabilang ang affidavit ni Arturo Las Cañas. Kaugnay sa gravity, sinabi na ni Matibag na itinuturing ng NBI na seryoso ang umano'y banta dahil ang Pangulo, First Lady at House Speaker ang mga tinutukoy. Kaugnay naman sa identity, isinama rin sa pagsusuri ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Sa capacity to execute, ikinukonsidera ng NBI ang umano'y malawak na network ng pamilya Duterte, impluensya sa Davao, ugnayan sa men in uniform, umano'y access sa mga baril, financial connections, at Vice Presidential Security Group bilang bahagi ng kanilang threat assessment. Kaugnay naman doon sa motive and intention, ayon kay Matibag, isinama rin sa pagsusuri ang constitutional line of succession. Kaya sino daw ang mag-benefit sakaling mapatay po o mamatay ang Pangulo ng Pilipinas, kundi ang Vice Presidente. Minomonitor din umano ng NBI yung pagtaas ng mga pagbabanta sa social media, kabilang ang mga komentong nananawagan na barilin ang Pangulo at isang video na nagpapakita umano ng pagkakaksa ng baril habang nagbabanta sa Pangulo. Ayon sa NBI, bahagi ito ng kanilang pagtataya sa banta ng pambansang seguridad. Kaugnay naman doon sa affidavit ni Las Cañas, sinabi ni Escudero na nilinaw ng Presiding Officer Escudero na ang mga pahayag na kinakabit kaya Senator o inaakibat kay Senator Ronald Bato de la Rosa ay malinaw na hearsay. Pinayagan ang pagbabasa ng affidavit hindi upang patunayang totoo ang mga aligasyon, kundi upang ipakita na naging bahagi ito ng investigasyon ng NBI. Muling tumutol ang depensa at iginiit na maaaring makaimpluwensya ang pagbabasa nito sa Senator Judges at maging sa publiko. Kinatigan ni Escudero ang pagtutol at ipinatigil ang karagdagang pagbabasa ng affidavit. Muli niya pinaalala na hindi tinanggap ang affidavit bilang patunay ng katotohanan ng mga aligasyon. Ang NBI tumanging pangalanan ang persons of interest sa patuloy na investigasyon. Sinubukan naman ng prosekusyon na alamin kung sino yung umano'y taong tinukoy ni Vice President Sara Duterte. Tumanggi si Matibag na pangalanan ang mga persons of interest. Ayon sa kanya, bukas at nagpapatuloy pa ang investigation. Aniya, maaring makompromise ang operasyon, malagay sa panganib ang kanilang mga informante, mawala ang tiwala ng kanilang mga source, at malabag ang privacy rights ng mga persons of interest kung isisiwalat ang kanilang pagkakakilanlan. Dagdag pa niya, confidential ang mga ulat ng Special Task Force na nasa kanyang kustudiya. Tinutulan ng depensa ang tanong ng prosekusyon kung anong batas ang nalabat. Kinatigan ito ni Presiding Officer Escudero ang naging objection ng depensa. Ayon sa Presiding Officer, ang pagtukoy kung may nalabag na batas sa isang legal na konklusyon at hindi dapat manggaling sa testigo. So, ngayon sa bago nag-break, makikita natin sa ika-8 araw ng impeachment trial ay umikot dun sa pagtatanggol ng NBI sa naging batayan ng kanilang threat assessment laban sa Vice President. Samantala pa ulit-ulit naman kunesyon ng depensa ang legal na bigat ng testimonya at mga dokumentong iniharap.
Sa ilang pagkakataon, nilimitahan naman ni Presiding Officer Francis Escudero ang saklaw ng testimonya at muling iginiit na ang ilang dokumento ay maaari lang magamitin upang ipaliwanag ang naging proseso ng investigasyon ng NBI hindi bilang patunay ng katotohanan ng mga aligasyon. After ng break ay mabibigyan naman ng pagkakataon ang depensa para sila naman ang magtanong kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Admar? Maraming salamat si partner Hannah Jane Sancho live mula dyan sa Senado at habang inaantay natin yung magpapatuloy o pagpapatuloy po ng impeachment trial, makakasama natin dito sa studio para himayin yung unang bahagi po ng impeachment trial ngayong araw si Attorney Mark Tolentino. Attorney, magandang hapon. Magandang hapon, Admar, at sa lahat po ng mga followers dito sa SMNI. Opo, ano po ang inyong masasabi sa unang bahagi po ng trial ngayon pong hapon na ito? Yung trial kanina is only direct examination. So, ang testimony ni Director Matibag is based lang sa investigation ng NBI. So, hindi natin masasabi kung may personal knowledge ba siya or wala. Kasi ang sinasabi lang niya, based lang sa testimony ng NBI kung may banta ba, seryoso ba yung banta, sino ba yung mga involved sa banta na yan. So, hanggang doon lang. So, tingnan natin sa cross-examination para madiin ang mga testimony ni Director Matibag. Attorney, kanina kinonekta, no? Merong sinabi si Attorney Matibag, si Director Matibag na open source sa kanilang mga pag-iimbestiga at kinonekta yung naging pahayag ni Mayor Baste sa naging mga pahayag pa ni Vice President Sara Duterte. Sa tingin mo, may bigat ito at makaka-conclude ka agad kung pagbabatayan lang yung sarili mong persepsyon sa pag-assess dito po sa kanilang narinig? Or tama ba yung konteksto? Paano malaman kung tama yung konteksto na bakit nabanggit yon ng Mayor Baste Duterte at bakit nabanggit ni Vice President Sara Duterte yung mga katagang kanina ay prinisenta? Si Director Matibag, hindi naman siya expert witness. So wala siyang capacity or hindi siya competent to make any opinions. Kung haka-haka lang niya, sa observation lang niya, hindi pwede yan. Kasi hindi naman siya expert witness. Nag-testify siya doon bilang director ng NBI based sa mga investigation. And pangalawa, yung mga may bigat ba yung mga sinasabi niya? So tingnan po natin ang saligang batas. Ang saligang batas nakalagay ba doon ang alleged grave threat as one of an impeachable offense? Hindi. Ang grave threat, is it considered a high crime? Hindi. Is grave threat a non-bailable offense or a serious offense? Hindi. Nakalagay ba doon na treason ba yan? Culpable violation of the Constitution ba yan? Bribery ba yan? Hindi. So, I don't know bakit sinasabi